Hindi na dumalo si dating Senador Bong Revilla Jr. sa pagdinig araw ng Miyerkules kaugnay ng kanyang malversation case matapos aprobahan ng Sandigan Bayan ang kanyang waiver of appearance noong Martes, May 19. Ayon sa legal counsel ng dating senador na si Atty. Riody Balisi, hindi nahaharap si Revilla sa mga natitirang pagdinig para sa presentasyon ng ebidensya ng prosekusyon hanggang July 29. Kinumpirma rin ni Atty. Dennis Pulma, Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division, na pinaburan ng korte ang waiver ni Revilla. Gayunman, sinabing itong maari pa rin siyang papuntahin sa korte kung iuutos ng mga mahistrado. Samantalang humarap naman bilang testigo si Engineer Ferdinand Vergara Jr., Chief Quality Assurance Section ng DPWH Bulacan District Office. Ayon kay Vergara, walang attachment ang test results sa construction materials ang progress billing ng controversial na flood control project sa Pandi, Bulacan na sinasabing ghost project. Nakasaad umano sa Department Order 11 na kinakailangang may materials test report o quality test results bago mailabas ang progress billing o ang kabayaran para sa proyekto. Sinabi rin niya na ang materials engineer, project engineer at ang chief engineer ang may responsibilidad sa test report. Anya, dapat nire-review ng materials engineer kung kumpleto ang mga dokumento ng proyekto, kabilang ang aprobadong materials test results. Dagdag pa niya, bago pumirma ang project engineer, kailangan muna nitong makita ang test results sa report ng materials engineer. Dapat din umano itong nire-review ng chief engineer. Kabilang sa mga akusado sa kaso sina dating materials engineer Emilita Watt at ang dating project engineer ng DPWH Bulacan na si RJ Dumasig. Ayon sa prosecution, ipinapakita ng testimonya ng testigo na nakapagpalabas ng pondo para sa proyekto kahit kulang ang mga kinakailangang attachment ng aprobadong test results. Sinabi rin ng prosecution na posibleng wala talagang materyales na ginamit kaya walang maipakitang test results para sa proyekto. Matatanda ang nagsagawa ng inspeksyon ng Sandigan Bayan sa proyekto sa Pandi, Bulacan. Ngunit wala ang manong nakita ng anumang flood control structure sa lugar sa kabila ng deklarasyong mahigit 95% completed na ito. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 92.8 million pesos at kabilang sa mga napundohan sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.